Bago ko umpisahan ang ikatlong kabanata ng ating kwento, ay nais ko munang batiin ng mga masugid nating mga tagapakinig. Shoutout sa lahat ng mga OFW na sumusuporta sa ating mga kwento. Shoutout din kay Marvin Esguera, Gay Samudyo, Jun Alcantara, Lourdes Grace Gardi, Carmelita Prona, at sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga kwento. Umpisahan na natin ang ikatlong kabanata ng ating kwento. May taong paparating sa aming kinatatayuan, galing sa madilim na kakahuyan. Bigla na lamang kaming nagulat nang makilala ito. Ikaw talaga, Pilo. Ginulat mo kami. At nagdala ka pa ng iyong mga tauhan. Ano pa ang kailangan ninyo sa amin? Gusto nyo bang bawiin ang inyong talo? Wika ni Dundincio kay Pilo. Nang mga oras na iyon, ay bigla naglabas ng baril ang mga tauhan ni Pilo at biglang itinutok sa amin. Halos maihi ako sa sobrang takot. Hindi ko malaman kung ano ang aking gagawin. Nakatingin lamang ako kina Dundincio at Manong Oscar. Inaantay ko ang kanilang gagawin. Nabaling naman ang aking paningin nang biglang magsalita itong si Pilo. Wala na kayong kawala sa akin. Hindi ako makapaniwala, Dincio, kung paano nyo tinalo ang aking manok. Natalo ako ng malaking halaga ng pera. Ngayon, kukunin ko ito sa inyo. Tugo ni Pilo sa mga sinabi ni Dundincio. Ngunit si Manong Oscar ang sumagot dito. Talagang ayaw mong tumanggap ng pagkatalo, Pilo. Hindi ka ba nahihiya sa iyong sarili? Natalo ang iyong manok. Tapos babawiin mo ang iyong perang natalo? Hangal ka yata eh. Dundincio, ako na ang bahala sa mga hangal na ito. Pagkatapos mabanggit ni Manong Oscar ang mga katagang iyon, ay biglang itinaas nito ang kanyang kanang kamay. Nakita ko na parang may lumabas na silaw sa kanyang mga mata. Nang biglang magsitalsikan ang mga baril ng mga tauhan ni Pilo. At dahil sa kanilang takot, ay kumaripas ng takbo ang mga ito. Nagulat naman ako sa mga nangyari. Sobrang tindi pala ang birtud ni Manong Oscar. Habang itong si Dundincio ay napatingin na lamang kay Manong Oscar na parang hindi makapaniwala sa ginawa nito. Itinuloy na lamang namin ang aming paglalakad, habang ako naman ay palingon-lingon sa paligid. Baka kasi bumalik pa ang mga tauhan ni Pilo at siya mismo. Di kalaunan ay narating na namin ang lupain ni Dundincio. At dahil sa pagod ay kaagad kaming nakatulog. Kinabukasan ay tanghali na akong nagising. Hindi ko na naabutan si Dundincio. Ang sabi sa akin ni Manong Oscar ay maaga itong umalis dahil may aasikasuhin na naman daw ito sa kanyang kumpanya. May mabigat daw itong suliranin. Papalugin na daw ang kanyang kumpanya. Winaldas daw ng kanyang anak ang kita ng kanyang kumpanya. Naawa man ako kay Dundincio, ngunit wala akong magawa kundi ang pagbutihan na lamang ang aking mga trabaho. Habang ang manok kong si Pagtik ay nanahimik sa kulungan. May ininda kasi itong mga sugat. Hinayaan ko na lamang itong mamahinga. Habang nag-aantay ng sabong, ay pumunta ako sa isang paaralan na malapit lamang sa lupain ni Dundincio. Malapit na kasi ang pasukan, kaya't nagpalista na ako para makapasok. Laking tuwa naman ni Manong Oscar dahil babalik na ako sa pag-aaral.
Nang sumapit ang kinabukasan, ay dumating si Dundincio. At nakita kong sobrang lungkot nito. Dahil yata ito sa malulugi na niyang kumpanya. Nang dumating naman si Manong Oscar, ay kaagad niya kaming pinulong. May mahalaga daw itong sasabihin sa amin. Oscar at Ramel, makinig kayong dalawa sa aking sasabihin. Malulugi na ang aking kumpanya. Hindi ko alam kung maisasalba ko pa ito. Naglayas na ang ampon kong anak. Nilustay niya lahat ang aking pera. Sana kung ako'y mahirap na, ay hindi niyo ako iiwan. Ganon ba, Dundincio? Hindi mo pala tunay na anak ang lalaking yon. Ibig sabihin ba nito ay wala kang sariling anak? Mayroon akong tunay na anak. Ngunit mula nang ito'y isilang ay hindi ko pa ito nakita. Halos kaedad mo ito lamang, Ramel. Bunga iyon ng maling naming pag-iibigan ng kanyang ina. Sana mahanap ko ang batang iyon. Malaki ang pagkukulang ko sa kanya. Alam kong darating din ang tamang panahon na makikita ko siya. Tama ka, Dundincio. Magkikita din kayo. May iba ako, Dundincio, ng usapan. Mukhang gumaling na ang manok nating si Bagtik. Kaya nating muling ilaban ang ating alaga. Sa darating na linggo, Oscar, may malaking sabong na gaganapin sa bayan ng San Bartolome. Medyo malayo ang lugar na iyon mula dito sa atin. At Oscar, tiyak na mapapalaban tayo. Dahil doon nag-uumpukan ang mga batikang mga mananabong. At ang dinig ko ay tagpuan ang lugar na iyon ng mga antingirong sabungero. Lihim na lamang akong napailing dahil mapapalaban na naman si Bagtik. Hindi pa masyadong magaling ang mga sugat nito. Nang muling magsalita itong si Dundincio. Teka lang, ito ang parte ninyo sa panalo natin. Pasensya na, medyo natagalan. Inuna ko kasi ang pag-aasikaso sa aking kumpanya. Sige na at ako'y aalis na. Basta, Ramel, huwag mong kalimutang alagaang mabuti si Bagtik. At maraming salamat sa inyo. Nang makaalis na si Dundincio, ay kaagad kong pinuntahan ng alaga kong si Bagtik upang tingnan kung kaya na ba nitong lumaban. Nang makalapit na ako kay Bagtik, naggulat ako nang makitang wala na ang kanyang mga sugat. Nagtaka man ako, ngunit sumagi sa aking isipan ang kaibigan kong si Manong Oscar. Alam kong siya ang may kagagawa nito. Kaya pala, tinanong niya si Dundincio kung kailan ilabang muli si Bagtik dahil pinagaling na pala niya ang mga sugat nito. Nang sumapit ang gabi, ay naalala ko ang kalagayan ni Dundincio. Naawa ko sa kanya. At mayroon pala itong tunay na anak na matagal na niyang hinahanap. Nakatulugan ko ang pag-iisip sa mga bagay na iyon. Kinabukasan ay araw na pala ng linggo. Kaya't maaga kong bumaba ng kubo upang tingnan si Bagtik. Nakita kong sobrang sigla ng aking alaga. Parang handa na ito sa matinding bakbakan. Nang ilabas ko na si Bagtik sa kulungan, ay isa namang pagdating ni Dundincio at ito'y may sinabi sa akin. Salamat sa iyo, Ramel, at inaalagaan mong mabuti iyang manok kong pula na si Bagtik. Alam kong magtatagumpay ka sa iyong buhay dahil mabait kang bata ka. At Ramel, may itatanong ako sa iyo. Nasaan pa ang iyong mga magulang? Pasensya ka na. At bigla itong sumagi sa aking isipan. Gusto ko lang malaman
dahil naawa ako sa iyo. Matagal akong nakasagot sa tanong na iyon ni Dundincio. Dahil muli ko na namang naalala ang aking mga kapatid at ina. Subalit kailangan ko itong sagutin. Kaya't inangat ko ang aking ulo at nagsalita. Mula ng aking pagkabata ay hindi ko pa nakita ang aking ama. May asawa daw iyon, sabi ng aking nanay. At ang aking nanay pala ay nasa kulungan. Nahuli ng mga pulis kasama ng kanyang kinakasama. Nagbibinta kasi sila ng mga ipinagbabawal na gamot. At ang aking mga kapatid ay doon nakatira sa kapatid ng aking nanay. Napag-alaman kong sobrang hirap daw ng kanilang buhay doon. Kaya tagpursige ako para maiahon ko ang aking pamilya sa kahirapan. Ganon ba, Ramel? Alam kong pagdating ng panahon ay matupad din ng iyong mga kahilingan. Maiba nga tayo, Ramel, nasaan na ba si Oscar? At tayo'y aalis na. Baka mahuli na naman tayo. Medyo malayo pa ang ating lalakbayin. Oh, dito na pala si Oscar. Halina kayo at lalakad na tayo. Malayo pa ang bayan ng San Bartolome. Kaagad kaming sumampa sa magarang sasakyan ni Dundincio. At habang kami ay naglalakbay, ay muling napag-usapan ang aking buhay. Nagulat naman ako nang tinanong niya ang pangalan ng aking ina. Celia po ang pangalan ng aking ina, Dundincio. Nakatira po kami sa baryo ng Bulacau. Matapos kong mabanggit ang pangalan ng aking ina, ay biglang nanlaki ang kanyang mga mata at muli itong nagsalita. Hayaan mo, Ramel. Bibisitahin natin ang iyong ina sa kulungan pagkatapos ng laban ni Bagdeg. Malapit na tayong makarating sa San Bartolome. Di nagtagal ay huminto na ang sasakyan ni Dundincio. Nakita ko na agad ang malaking sabungan na di kalayuan kung saan ipinarada ang sasakyan. Kaagad kaming bumaba at tinungo ang loob ng sabungan. Hindi kami nahuli sa mga sultada. Medyo maaga pa at wala pang masyadong mga tao. Mga ilang hakbang na lamang bago namin marating ang pintuan, ay napahinto kami sa paglalakad. May nakita kasing kakilala itong si Dundincio. Nakita niyo ba ang bagong dating? Yan ang pinakatanyag na sabungiro sa lugar na ito. Kakilala ko ang taong iyan. May malaki akong pagkakautang sa kanya na hindi ko pa nabayaran. Kung hindi niyo na itanong, isa din siya sa pinakamayamang tao dito. Dati ay magkasusyo kami sa negosyo. Nagkahiwalay lamang kami dahil sa mga bagay na hindi namin napagkasunduan. Nang biglang kumaway ang tao kay Dundincio at ito'y nagsalita. Dincio, dito lang pala kita matatagpuan. Hindi ko alam na isa ka ding sabungiro. Aba, may dala ka ng manok. Kung gusto mo, ay maglaban tayo. At nang mabayaran mo naman ang iyong utang, matagal ng panahon na hindi ka nagpakita sa akin. Alam kong iniiwasan mo ako dahil sa napakalaki mong utang. At isa pa, mapapasa akin na ang iyong kumpanya. Subalit may isang kondisyon ang laban na ito. Kung matatalo mo ang aking manok, kalahati ng iyong utang ay bayad na. Subalit kung ang manok mo naman ang matatalo, alam mo na ang kapalit. Mga buhay ninyo. Unang-una, tatanggapin ko ang iyong hamon sa Subalit yung sinabi mong pinagtataguan kita
ay hindi ko iyon ginawa. Inaasikaso ko lamang ang paggawaan ko ng mga sardinas. Uulitin ko, Zacarias, tinatanggap ko ang iyong hamon. Nang mga oras na iyon, ay hindi ko namalayan ang tagaktak ng aking pawis. Napagtanto ko na lamang nang mapansin kong basa ang aking damit. Nang tuluyan na kaming makapasok sa loob ng sabungan, ay kaagad kaming pumasok sa loob ng Roida upang antayin ang pag-umpisa ng laban ni Bagtik. Habang itong si Zacarias ay dandahan na ding pumasok sa loob ng Roida, dala ang manok niyang itim. Nagulat ako dahil parang hindi manok ang tindig nito. Parang agila ito sa laki. At ang dalawa ko namang mga kasamahan ay tahimik lamang na inihanda ang tari upang ilagay sa paa ni Bagtik. At nang suminyas na ang kuyme, ay kaagad na pumagitna sa loob ng Roida sina Dundincio at Zacarias. Nagkatinginan ng malalim ang dalawa. Nang muli na namang suminyas ang kuyme upang bitawan ang kanilang mga manok, na unang nakabitaw itong si Dundincio. Kaagad na umatake itong si Bagtik at tinamaan ang kalaban sa likuran. Subalit napansin ko na hindi umagos ang dugo ng kalaban at parang biglang naghilom ang mga sugat nito. Napatingin ako kina Manong Oscar at Dundincio na kalmado lamang na pinapanood ang laban ni Bagtik, habang ang mga manonood ay tahimik din na pinapanood ang laban. Subalit ang iba ay napaindak nang magsalpukan ang dalawang mga manok, habang ako naman, kung gaano katahimik ang mga manonood, ay sobrang hiyaw naman ang aking talamnan. Hindi magkamayaw ang aking kaba nang biglang natamaan si Bagtik sa kaliwang pakpak at sinundan pa ito ng tama sa dibdib. Naghandusay ang aking alaga sa lupa na parang hindi na humihinga, habang ang kalabang manok itim ay nakamasid lamang kay Bagtik na parang nag-aabang sa muling pagbangon nito. Matagal na nakatunganga ang mga manonood, habang sina Manong Oscar at Dundincio ay tumanggagtak na ang maraming pawis, dahil kapag matalo itong si Bagtik ay delikado ang mga buhay namin. At habang pinapanood ko ang dalawa, ay naramdaman ko na parang malamig ang dalawa kong binti. Utsa, nakaihi na pala ako sa sobrang takot, habang itong si Zacarias ay panay ang tingin nito sa amin na parang may gustong sasabihin. Subalit nagulat ang lahat nang muling gumalaw itong si Bagtik at dandahang bumangon. Pasuray-suray itong naglalakad. Nang bigla ko na lamang napansin ang paglapit ni Zacarias sa aming pwisto at ito'y nagsalita. O ano, Dincio? Wala nang panalo ang iyong manok. Tiyak na ang iyong kamatayan. Kapag manalo pa ang iyong manok, ay ipupusta ko na lahat. Wala ka ng utang sa akin kung sakaling manaig ang manok mo. Huwag mong idamay ang aking mga kasamahan. Tayo lang ang may problema sa isa't isa. Kung matalo ang manok namin, ay kahit papatayin mo na ako kaagad dito, mismo sa loob ng sabungan. Kapag matalo naman ang iyong manok, ay amanos na tayo sa utang ko sa iyo. Paano mo nasabing manalo ang iyong manok? Ihalos hindi na nga makalakad ang manok mo eh. Nang biglang napatigil itong si Zacarias nang maghiyawan ng mga tao, at sa kanyang paglingon ay nakita na lamang niya na natumpa ang kanyang manok at umagos ang maraming dugo nito sa lupa. Mga kaibigan, pansamantala ko munang putulin ang kwentong ito. At ano kaya ang dahilan
ng biglang pagkatalo ng manok ni Zacarias. Tunghayan ang karugtong sa ika-4 na kabanata ng ating kwento. At ito po ang inyong lingkod na magsasabing, Paalam.